At welcome na sa aking recap kong sino kaman ay maraming salamat. Kong bago kapar sa akin YouTube channel ay baka naman ma-click mo ang bigay diyan sa ibaba para patuloy tayong makapag-upload at iyon lamang po, na simulan na natin ang kwento dahil marami na tayong nasabi. Ang preliminaries ng Middle School Division ay mag-uumpisa na, at ang mga mananakbo, daw ay mangyaring magtipon sa track. Sinasabihan na nga ang manlalaro na maghanda ng tumakbo, inangat nga nila ang kanilang biwang para may puwersa nilang mabilis silang makatakbo. Sa isang saglit nga lang ay pinutok na ang hudyat para tumakbo na ang mga manlalaro. Bumulusok na nga ang mga manlalaro tumakbo para sila'y manalo sa competition na ito. Habang patuloy nga silang tumatakbo ay pinagpapawisan na sila at hinihingal para mabilis silang makaabot sa destinasyon. Habang ang isang babae naman na ito ay hinihingal na rin at pinipilit tumakbo para siya'y manalo, at binilisan na nga niya ang kanyang takbo para maunahan niya ang mga nangunguna sa kanya, kaya sa kanyang ginawa nga ay nahahabol niya na ang iba, habang may dalawa na lamang siyang hinahabol para maunahan niya ito. Sa isang saglit nga lang ay malapit na sila sa kanilang destinasyon at ito'y binilisan niya na ang kanyang takbo para siya'y manalo. Binuhos na nga niya ang kanyang lakas para maunahan niya ang dalawang nangunguna sa kanya at para makuha niya ang panalo, na agad naman niyang napagtagumpayan na manalo na ang babaeng pala ay walang iba kundi si Cho Hae-in, at hindi nga siya makapaniwala na siya ang nanalo. Matapos nga iyon ay nailipat tayo sa lugar ng napakaraming tao ang naglalakad, at isa rito ang nakaupo na si Cho Hae-in, habang tinatanggal nga niya ang kanyang medyas sa kanyang paa. Sa kanyang pagtanggal nga ay may makikita tayong bukol sa kanyang paan at ayla resulta sa kanyang pagpilit na tumakbo para manalo siya. Napasabi nga siya na bagaman daw nakapasa siya sa unang round ng preliminaries, napatanong nga siya sa kanyang sarili kung makakatakbo pa kaya siya sa natitirang mga laban gamit ang mga binti na ito. Nawawalan nga siya ng pag-asa pang manalo sa ikalawang round dahil sa pinsala sa kanyang paa, ngunit sa kanyang pagmumakmak ay bigla na lang dumating ang ating bida at sinasabihan siya na kung itatago na ba lang daw niya ang sakit sa kanyang paa at pipilitin pa rin niyang tumakbo sa ikalawang round. Napalingon nga siya kung sino ito. Sa kanyang paglingon ay nakita niya ang ating bida. At nagkakatinginan nga silang dalawa na parang sila lang dalawa at nararamdaman nila na ang sarapan ng kanilang pakiramdam. Nang makita nga niya ang nagsasalitang lalaki sa kanyang harapan ay napasabi nga siya sa kanyang isip na kung isang ba daw nakalahok ang ating bida at participant ng track and field at dagdag pa niya na kung si Jinwoo ba ay isang high schooler. Ngunit sa kanyang pagmumuni ay sinasabihan siya ng ating bida kung tatakbo ba daw siya ng walang pag-aalala sa kanyang pinsala at magugugol niya ba ang isang buong taon sa pagbabayad para sa rehabilitasyon na maging isang mahinang mananakbo siya pagkatapos nito, at kapag nangyari daw iyon, malamang na pagsisihan niya ang desisyong niya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Wika ulit ng ating bida dahil ito ay isang totoong kwento ng isang taong kilala niya. Bahagyang ang napasabi nga sa pag-iisip si Cho Hae-in na isang magandang alaala lang daw pala. Sinabihan nga niya si Jinwoo na alamat sa kanyang concern sa kanya at okay lang daw siya, at bigla na nga lang siyang napasabi na array dahil ang kanyang baldado sa kanyang paa ay sumakit bigla. Inilapit nga ng ating bida ang kanyang kamay at sinabi niya na tika lang daw muna ng isang saglit. At bigla ngang nagulat si Cho Hae-in na kung ano daw ito. Nawala nga siyang masabi, na kumalma na nga siya nang maramdaman niya na wala na siyang nararamdaman sa kanyang paa na masakit, na pinagtataka nga niya nang mapansin niya ang kanyang paa at nang makita niya ito, dahil ang kanyang paa ay pinagaling ni Jinwoo habang nawawala na nga ang bukol nito sa kanyang paa, na ang ating bida nga ay bahagyang napangiti sa kanyang ginagawa. Nang aalis na sana ang ating bida ay agad naman siyang pinigilan ni Cho Hae-in, na ang wika niya sa ating bida na kung nagkikita na ba daw sila dati, na si Jinwoo ay bahagyang napatahimik, at bigla na lang itong ngumiti sa sinabi ni Cho Hae-in, at sinabi ng ating bida na, running, ngunit humihingi si Cho Hae-in ng patawad dahil hindi niya naiintindihan si Jinwoo, at dagdag pa ni Jinwoo kung manalo si Cho Hae-in sa laban sa kanya sa isang takbuhan at sa isang beses, sasagutin niya ang kanyang katanungan.
Nang tumalikod na ang ating bida ay agad namang sinabi ni Cho Hae-in na high school team rin ba siya dahil nakita niya tumakbo si Jinwoo at siya ay nanalo ng unang pwesto sa lahat ng laban at sinabi rin ng ating bida sa kanya na naiintindihan na daw niya dahil iyon ay ituturing niya na bang sumusuko na siya. Sinabi ni Cho Hae-in na kung ganoon daw ay, ang mga huling resulta ng preliminaries na magaganap sa lalong madaling panahon at paano kung isang araw, kung mapabagsak niya ito o matalo sasagutin niya na ba ang kanyang katanungan. Napapaisip nga ang ating bida na si Cho Hae-in daw ay ganap at walang halong kasinungalingan ito na lumaki man o hindi, at nagsimula na nga rin ulit na tumakbo si Cho Hae-in para manalo at masagot ang ating bida ang kanyang katanungan. Pagkatapos nga ng mga ilang araw ay pasukan na ulit ng ating bida habang naglalakad sila na kasama niya si Yang Hil. At makikita nga ang lugar ng paaralan nila Jinwoo balik na sa dati at parehas pa rin ang kanilang ginagawa. At sama-sama rin siya sa labas at nakikipaglaro ng computer. Matapos nga ang maghapon na lumabas na ang ating bida sa kanilang paaralan at bahagya nga siyang may napansin sa unahan, dahil nakita niya si Cho Hae-in habang kumakaway ito patungo sa kanya. Pagkatapos makikita natin si Jinwoo na nagbabasa at kasama niya si Igris. At bigla na lang tumunog ang cellphone ni Jinwoo at ang araw din na ito ay magpapasko na, habang sa labas naman, na ang daming ang tao ang naglalakad at naggagala dahil malapit ng magpapasko. At lumabas rin ang ating bida tila may papuntahan na iniisip nga niya na alam daw niya na isang lang siyang mag-aaral lamang na katatapos lamang ng kanyang CSA tours ngunit masyado daw simple sa kanya ang kanyang damit. Habang naglalakad nga siya na pinuproblema niya ang kanyang suot na bigla na lang may napansin siya, tiningnan nga niya ito dahil parang nagugustuhan niya ang forma na ito, na agad nga niyang ginaya ang damit na nakita niya dahil tila bagay daw ito sa kanya. Nang matapos nga ng ating bida magaya ang damit na iyon ay agad nga siyang napasabi na kung tama na daw ito lumabas nga si Tusk at sinabi niya sa kanyang hari na bagay daw ito sa ating bida at ito daw ay perfect talaga para sa kanya. Makalipas nga lang ng isang sandali, huminto ang ating bida, habang nagbibilang nga siya ng 3, 2, 1, at bigla na nga lang may tinawag si Jinwoo na kaka-rating lang na ang kaka-rating lang ay nagulat nga na tinawag na agad siya ng ating bida, na ang babae pala na hinihintay ng ating bida ay walang iba kundi si Cho Hae-in at napasabi nga si Cho Hae-in kay Jinwoo kung may mata ba daw siya sa likod. Nagsalita nga si Cho Hae-in at sinabi niya sa ating bida na kamakailan lang ba daw siya natapos sa kanyang CSATS at congratulations sabi pa niya na kung may naiisip na ba daw ang ating bida na papasokan na university, at narinig niya na magaling ang mga marka ng ating bida, at bakit daw siya papasok sa universidad na iyon. At sinabi rin ng ating bida ang dahilan niya kung bakit dahil sa halaga ng scholarship na kanyang natatanggap at pati na rin dahil mapadadala siya sa ibang bansa para mag-aral at mayroon din siyang isang taong na gustong makilala. Napasabi nga si Cho Hae-in na ang tao ba raw na iyon ay isang babae. Bahagya nga nagulat ang ating bida na paano daw ito nalaman niya. Ngunit hindi sumagot si Cho Hae-in. Tinanong nga ni Cho Hae-in si Jinwoo kung naalala ba naman daw ng ating bida ang kanyang pangako na ang ating bida ay napatanong nga siya kung ano ang kanyang pinanggako. Pinapaalala nga ni Cho Hae-in ang sinabi ni Jinwoo sa kanya na ang pangako na sasagutin niya lahat ng kanyang mga tanong kung sakaling tatalunan siya sa takbuhan na agad naman siyang sinabihan ni Jinwoo na syempre naman daw at naaalala pa daw niya iyon. Wika ni Cho Hae-in na kung paano ang isang pastahan at tingnan na lang daw nila kung sino ang mauna sa kanila habang tinuturo nga niya ang napakalaking puno na iyon. Nipatanong nga ang ating bida kung ano ba daw ang kino-curious ni Cho Hae-in sa kanya na ang sabi ni Cho Hae-in na lahat. Katulad ng ilan sa mga iniisip mo, at kung ang taong nais mong makilala sa universidad ay lalaki o babae at, kung minsan ba daw ay nagkakilala na ba sila maliban na lamang sa araw ng kompetisyon, na ang ating bida ay bahagyang ang natigilan at sinabi niya na, sige, habang tinanggal nga ni Cho Hae-in ang kanyang scarf, at ibinigay kay Jinwoo nang walang dahilan, at bigla na lang umalis si Cho Hae-in matapos niya malagay niya ang scarf sa ating bida na si Jinwoo nga ay nagulat na bigla na lang itong tumakbo,
Napapakamento nga sila ni Tusk at Ygritte sa kanilang hari na dinaya daw ang ating bida at siguradong matatalo na siya dahil si Cho Hein ay umuna na sa kanya sa puno para matalo sila sa pastahan nila. Habang tumatakbo nga si Cho Hein na pinagmamasdan ito ng ating bida at naalala niya si Cho Hein sa dating buhay. Na si Cho Hein nga ay malapit nang makaabot sa puno at para matalo niya ang ating bida sa kanilang pastahan. Na ang ating bida nga ay nakangiti ito at maaliwalas ang kanyang pakiramdam habang pinagmamasdan niya pa rin si Cho Hein. Naalala nga niya muli si Cho Hein sa dating buhay nila. At mas lalo pa ang ating bida na Kenjati. Dahil naalala niya si Cho Hein, nakangiti ito dahil napakasarap daw ng kanyang pakiramdam. Na si Cho Hein nga ay naabot niya na ang puno na ang ibig sabihin nito siya na ang nanalo sa kanilang pastahan. Habang makikita nga natin ang mga alaala ng ating bida na kasama niya si Cho Hein na nagdi-date sila na inuubos nga nila ang oras na iyon na magkasama sila. Sinabi na nga niya kay Jinwoo na saan na daw ang nanalo sa kanilang pastahan. Na ang ating bida nga ay napakamot na lamang ito. Lumapit na nga ang ating bida patungo kay Cho Hein na sinasabihan nga niya ang kanyang mga alagad na ipikit daw nila ang kanilang mata at tenga na agad naman nilang sinunod ang kanyang sinabi. Habang papalapit nga siya ay pinagmamasdan siya ni Cho Hein, na nagsisimula na rin umulan ng snow, at ito'y napansin naman ni Cho Hein na umuulan na ng snow, at malapit na ngang bumuhos ng ulan na snow. Napapapikit nga si Cho Hein para damhin niya ang sarap ng kanyang pakiramdam, na tuluyan na ngang yumulan ng snow, habang sa lugar na nagkukulay violet ang paligid, na ang lugar pala ay tahanan ng ating bida para sa kanyang mga alagad na may tinayo nga silang kastilyo sa bukid nito, na ang tahanan nga na ito ay tinatawag nilang The World of Repose.